iba pang balita sa investigasyon sa kontrobersyal na 10 billion pesos pork barrel scam, tiniyak ni Pangulong Aquino na walang sisinuhin miski mga kaalyado ng pamahalaan. Para sa detalye may report si Elena Luna. Tiniyak ni Pangulong Aquino na walang poprotektahang kaalyadong mambabara sa opisyal sa ginagawang investigasyon ng NBI sa maling paggamit ng pork barrel. Ayon sa Pangulo, susundin ng administrasyon kung ano ang ituturo ng ebidensya. Nasabi ko na sa SONA kung saan tayo dadali na investigasyon, kung saan tayo makakalikom na ebidensya, pupuntahan natin yung kung saan tayo tuturo na ebidensya. Hindi tayo magsasampa ng kaso na mahina. Importante yung ebidensya kung may salarin, sino salarin. Para naman siguradong may kaparusahan mangyari. Sinabi rin ng Pangulo na hindi pa naman perpekto ang mga reformang ginagawa nila laban sa katiwalian. Ngunit malayo naman aniya ang agwat ng halagang 90 million pesos na itinuturo sa umano'y anomalya sa pork barrel kumpara sa fertilizer scam ng Administrasyong Arroyo na umabot sa 728 million pesos. Compare mo sa fertilizer scam. Gano'ng kalaki yung diferensya? Yeah. Pero yung fertilizer scam is just the tip of the iceberg. Marami pa iba. No? Yung sinabi namin, naghigpit kami. At totoo yun, marami talagang pinaghigpitan sa mga proseso. Parang diyan na lang sa mga NGOs na dating nabibigyan ng mga pondo versus yung accredited ngayon talagang ang laki ng binawas. So, hindi naman namin pwede sabihin na magiging perfecto. Hindi namin pwede masabi na talagang zero ng yung pagkakataon ng mga tiwali na mapagsamantalahan sa sitwasyon. Sinabi rin ng Pangulo na asahan na sa loob ng linggong ito na ipapaliwanag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang ginagawang hakbang ng pamahalaan sa usapin ng pork barrel. Between Secretary Alcala at Secretary Abad, I told them to explain the steps taken from the time that we started in office. Pagkaintindi ko, Secretary Alcala will be demonstrating ano ba yung DA, bago kami po, ano yung DA ngayon, at very marked difference yung opportunities for potential graft or misuse of public funds. Having said that, pinaalala ko rin sa kanila, yung nakita natin ito, naituro sa atin, may duda sa mga transaksyon na ito, hindi naman pwedeng sorry na lang. Paano ba natin pwede pahigpitan ng mga patakaran para ma-prevent yung ganito sitwasyon kung sakasakali nangyari ba? Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.